Honda Wave 125, 2005 model. Guys, grabe ang ingay ng preno nito. Talagang nakakahiya kapag may nakatabi ka sa kalye ng mga ka-riders. Nakakahiya. So guys, kailangan ng maintenance nito. Linis lang. Tara, samahan niyo ako. Panoorin nyo. Ito na guys. Una, tanggalin muna natin tong housing ng kadena para madali natin matanggal yung gulong nitong sa huli. Malaking bagay na merong covered ang kadena nyo kasi hindi siya masyadong napapasukan ng dumi kahit na yung sprocket nyo hindi yan masyadong papasukin ng dumi kapag may cover. So ito pong model ng Honda Wave 125 2005, talaga pong may cover ang housing nito, kaya ayan po ang maganda dyan. Bihira ko lang po ito mabuksan kasi hindi naman masyado ginagamit. Pero ang pinagtataka ko, bakit umiingay ang brake drum nito. Guys, bawagan natin itong adjuster ng kadena. Left and right po yan, adjuster ng kadena. Kung titingnan nyo, parang halos bago pa motor, pero sa totoo lang 2005 model po yan, yung Honda Wave na yan. 2005 model, anong year na ngayon? 2024. So ilang taon na ba? Nasa 20 years na, imagine. Buhay pa eh. Sa pag-aalaga lang po yan. Pag kaunting diferensya, chicken. Kung hindi nyo kaya, dalhin nyo sa mekaniko. Pero pag mga simpleng problema lang ng motor nyo, kayo na magbukas. Mas maganda yun, natututo tayo magbukas ng ating sariling motor. Mas naayos natin ng mas maayos. Ayan guys, tanggalin ko na yung adjuster ng preno. Yan po yung adjuster ko ng preno, kaya pag mababa na ang preno ko, i-adjust ko lang yan para tumaas. At kapag mataas na, medyo okay na. Pero kapag minararamdaman kayong katulad niya na parang umiingay, baka mamaya yung brake, yung bakal ng brake lining tumatama na doon sa brake drum, doon sa housing. Delikado po yun, sisirain po nun yung ating lining ng hub, magastos po yun. Kaya maganda na rin yung na-check natin
malimit yung preno. Pero ito, kaya ako ito binuksan dahil talagang maingay. Grabe yung ingay niya. Hindi po ingay na agit-it lang. Talagang mapapalingon yung kapwa motorista nyo. Ayan po, natanggal ko na. Ito na lang pinaka center bolt niya. Kailangan matanggal natin para matanggal yung gulong. Ayan po, nakalas ko na yung nut. So kailangan lang galaw-galawin nyo para mahugot. Pag medyo hindi kaya, medyo ano po, pukpukin nyo doon sa kabila. Yan, medyo mahirap tanggalin. Yan, hindi pa mahugot-hugot. Medyo ano pa, gumalaw na eh. Ayan po, sinukpo ko na. Ayun, lumitaw na siya. So madali nang hugutin yan. Yan, ayan po, nahugot na. Tandaan lang ang pagtanggal. Medyo ipit pa. Kaya medyo mahirap tanggalin. Pero natanggal na yung center bolt. Kaya ayan na. Tanggalin na lang yung kadena. Ayan. Oh, ito na. Ayan na. Yan. Oh. Yan, kita nyo, kapal pa. Ang ganda pa ng spike. Ay, linis lang to. Hindi na kailangang tanggalin pa at papalitan. Hindi na. Linis lang po. Yan po yung ano. Tsaka ito pong ano. Ito pong sahab. Yan. Naku, ganda. Walang katama-tama yung lining ng ano, nung hub. Napakakinis. Napakakinis po. Kaya walang problema. Talagang linis lang. Palagay ko kaya umiingay ito dahil dun sa brake pad. Kasi local material lang kasi yan. Hindi po yan original. Mumurahin pong brake pad yan. Kaya ang tingin ko dyan po yan
ang dahilan kung bakit umiingay siya. So linisan lang po natin tong parang backplate ng preno. Linisan na lang. Yan po ang pinaka gamot dyan. Ayan, linisan lang po natin. Kerosene po yan, ginamit kong yan. Dito lang po sa pinaka backplate ng preno. Yan dyan sa parts na yan. Hindi ko na rin po tatanggalin yung brake lever na yan. Talagang sa tingin ko linis lang talaga. Ilinis ko lang po itong housing ng preno. Napakaganda po ng brake lining pa. Oh. Yung spike niya talagang litaw na litaw pa. So as in talagang bago pa. So, ayan na po. Maganda pa yung brake lever. Talagang maganda pa ang galaw niya. Hindi na kailangan kalasin pa. Wala siyang kalog-galog. Gamitan ko po ng ng brake cleaner. Kailangan po natin yan. Kahit ano pong brand ng brake cleaner nyo, gamitin nyo, okay lang. Yan po, sprayan lang natin yung buong brake yan pong lining na yan, saka yung loob. Nagka-accumulate po kasi ng mga dumi ang yan, pero madali pong tunawin ng brake cleaner yan. Kaya guys, pumili kayo yan, kailangan nyo yan, basta nagbukas kayo ng preno, yan lang po ang gamitin nyo, yung brake cleaner. Malaking tulong po yan. Dali lang pong matuyo yan, kahit sa pasasaan nyo ng spray yan. Saglit lang matutuyo agad siya.
yan na. Importante lang talaga yung brake lining na yan. Yan lang ang ating lilinisin yan. Ating pong lilihahin para pumantay siya. At sigurado po 100% mawawala po ang ingay niya. Ayan po, tuyo na agad. Saglit lang. Yan po, titiranin ko na lang ng DW40 yung parte ng brake lever na yan. Hindi na kailangan tanggalin yan eh. Papasukan yan. Para lang smooth yung galaw niya. Sa iba po, pag tinanggal yan, palit ng brake lining, pwede po yung tanggalin tapos gagrasahan nyo. Pero sa case po ng akin, tama na yung W40. Yan, maganda ng galaw. Na-penetrate na ng W40 yung pinakailalim na. Napakasimple lang. Ganyan lang po ang gagawin nyo sa inyong preno sa huli. Okay na. Liha na lang. Kailangan lihahin yung yan. Okay na yan. Talagang liha na lang. Liha para kuminis. Yun ang tinatamaan ng maingay siguro. Malamang yun ang umiingay. Yung tama na yun. Papantay-pantay lang. Okay na. Diba guys, kapal po. Ang ganda pa ng lining. Pero tip ko lang sa inyo, kapag bibili kayo ng lining, bumili na kayo ng original. Ito, mura lang kasi ito. Yung material ng lining hindi maganda, kaya madalas umingay. Mura lang to kasi. Parang 150 lang yata ang bili ko dyan. Kaya tingin ko, hindi maganda ang material ng lining. Ayan, nakiinis na. Ito naman kabila. Ito naman isa. Halata mo eh. Diyan umiingay tsak. Doon umiingay sa parting yun. Iba ang kain. Talagang tuloy-tuloy po ang video kami yan. Para lang makita nyo na talagang kung paano maglinis. Ayan, pwede na yan.
Ganda pa po ng lining yan. Walang katama-tama. Yung talagang pantay na pantay. Ang kinis. Swerte pa rin. Tagal na po yan. Original pa yung hub na yan. Wala pa po akong halos napapalitan dyan. Parang starter lang ang napalitan ko sa motor na yan. Tsaka gulong. Pero bukod dun sa lahat, wala na po ako napalitan dyan. Yung kulay ng motor, napalitan ko na. Sprayan din lang ng brake cleaner. Sprayan din para masigurado. Yan. Ang ganda ang kapit. Totoo lang po, malakas naman yung preno ko eh. Ang preno ko lang talaga yung grabe yung ingay. Yung agit-it niya. Grabe ang ingay. Malakas. Yan, pwede na yan. Pwede na yan, matutuyo na yan. Hindi na ako nagsasabon o nagtutubig pa. Pwede na yung brake cleaner lang. Ayan po, talagang malinis na yan. Pagalaw-galaw kasi okay pa yung rubber damper niya. Ayan po. Lagyan ko lang ng konting grasa itong bearing. Every time na magbubukas kayo ng preno, lagyan nyo ng grasa yung bearing.
Ayan po, isalpak na natin ang gulong. Yan. Hindi po kayo malilito sa pagsusuli niyan. Napakasimple lang. Kasi wala naman tayong pinagkakalas na mga brake lining at saka spring. Kaya, ayan na po. Ayan po, nilagay na natin yung sprocket. Ayan. Nilagyan ko lang ng konting grasa para medyo smooth yung pagsalpak ng ating gulong. Holder po kasi yun. Yan na po. Medyo mahirap-hirap lang magtama niyan. Lalo nag-iisa kayo. Hindi po ganun kadali yung magtama nung center bolt niyan. Ayan na po. Sinalpak ko na. Pumasok na din. Nilalagay ko na rin yung adjuster ng kadena. Kailangan po magkasabayan. Nakikita niyo yung center bolt. Ito po, kakabit na natin yung adjuster ng preno. Kung gusto nyo medyo malalim o mababaw, depende po sa gusto nyong apak ng preno. Gusto ko po mababaw lang para kaunting pagkat ng preno.
ikot ng ating gulong. Freewheeling talaga. Sarap ng ikot. Yan po yung stopper ang hinahapitan ko. Yan po yung stopper. Pero hindi siya luluwag. Para steady lang siya sa timpla ng kadena.